My name is Olivia. I'm 28 years old at gaya ng marami, working from home pa rin. Napasulat ako gawa na rin ng pag-udyok ng mother ko. Sobrang nakapagod kasi nung pinakbo ng story ako kaya sana ay huwag kayong bibitaw. Nagumpisa ang lahat nung college ako. Dito ko nga nakilala si Michael. Magkaiba kami ng kurso pero iisa ang building na pinapasukan namin. At salamat sa isang common friend, nagkakilala kami ni Michael at naging mag-best friends agad. At hindi ako nang nahihinayang na sabihin na 4 months after namin magkakilala ay naging kami na. It was the best decision I've ever made nung time na yun. Kasi si Michael ang nagpagaan ng buhay ko. Tinutulungan niya ako sa lahat ng problema ko mapasko man o sa bahay. Ipinakilala ko kasi agad kay mama si Michael kahit friends pa lang kami. Nagustuhan niya agad si Michael para sa akin. Mabait daw, magalang, at higit sa lahat, cute. Kami na lang kasi ni mama ang magkasama sa buhay simula nang iwan kami ng tatay ko. Kaya nakakatuwa na magkaroon ng lalaki sa buhay namin. Kasi meron kaming maasahan sa mga gawaing medyo hirap kami ni mama na gawin. Gaya ng pag-aayos ng kisame, ng mga bara-bara sa kung saan-saan, sira sa linya ng kuryente o kaya pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Sobrang okay talaga kami ni Michael. Ang bilis niyang naging permanenteng parte ng buhay namin ni mama. Kaya naman nagtagal ng ilang taon ang relasyon naming dalawa. Ma? Ma, tapos ka na magbihis? Tingin nga. Teka lang, ito malapit na. Dalian mo, ma. Magme-makeup pa tayo. Malapit nang dumating ang mga bisita mo. O nako, okay lang ba? Mukha namang kasya tong dress eh. Wow! Ang ganda, ma! Ang ganda-ganda mo. Bumata ka ng 10 years. O babuti naman kung ganon. Ang mahal-mahal ng patahi ko dito ha. Medyo naparami lang ng sequins pero caring-caring na. Bagay na bagay. Ay, oo nga pala, ma. Yung sapatos. Hindi ba sabi ko sa'yo may regalong sapatos si Michael para dyan sa dress mo? Ay, oo nga. Nasaan yon? Patingin dali. Teka, tinago ko dito sa may cabinet. Sabi mo mamahalin yan, di ba? Oo naman! Never akong binilhan ni Michael ng ganito kamahal pero ikaw binilhan niya. Eh syempre, 50th birthday ko eh. Milestone to ah. Taray ni Mama, milestone talaga. Oh, eto na ma, oh. Wow! Ang ganda ng box! Pamahalin nga yung tatak. Buksan mo na, ma. Dali. Suotin mo na. Oo, teka, ito na. Ang daming balot eh. May diamante ba to? Ay, ewan ko, ma eh. Si Michael lang ang pumili niyan. Anak, ang ganda! Wow, oo nga, ma. Ay, teka. Susuotin ko na. Malinis ba paa mo, ma? Nakakahiya naman sa sapatos. Oo naman, bagong ligo ako, no? O teka, ito na ha? Hala, ma! Ang ganda! Kasyang-kasya, no? Sakto yung hulma sa paa nyo. Pati yung kulay bagay na bagay din sa damit nyo. Nako, magagamit nyo to sa kahit na anong damit. Parang pati paa nyo, bumata, oh. Ma, bakit? Bakit ang tahimik mo? Hindi mo ba type? Ano ka ba? Siyempre type na type ko, no? Oh, teka. Umiiyak ka ba? Hindi kasi anak. Masaya lang ako. Grabe, ma. Naiiyak ka sa sapatos? Eh kasi siyempre hindi ko naman naisip na makakasuot pa ako ng ganito kaganda at kamahal na sapatos. At saka natouch ako ng sobra kay Michael. Hindi lang dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapagsuot ng ganito kagandang sapatos, kundi dahil ramdam kong nasa mabuti kang kamay. Hala si Mama, ang layo agad ng naisip. Niregaluhan ka lang ng sapatos eh, yung future na agad ang naisip mo. Oy, hindi lang dahil dito sa sapatos ha. Matagal na kayo niyang si Michael. Kilalang kilala ko na siya. At sa puntong ito, sigurado ko na mahal ka niya at maaalagaan ka niyang mabuti. Ma, tama na nga ang pagsisenti. Sapatos lang yan.
Pero birthday mo ngayon, kaya halika na. Mag-makeup na tayo para on time tayo sa party mo, okay? Ay, asa na kaya siya? Hindi naman siya online, patay din yung phone niya. Diyos ko, sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Yung papa naman po niya hindi sumasagot. Ay, ano ba yan? Nak, Ma? asa na daw si Michael? Nag-uuwian na yung ibang mga bisita ko. Ewan ko nga may. Dapat kahapon yung flight niya pabalik. Sabi niya na-cancel daw. Narebook naman ngayong araw. Tapos, kanina dapat na 10 a.m. ang arrival niya. Eh, hindi ko siya ma-reach, ma. Patay na rin yung phone niya. Nak, mag-aalas 5 na ha. Oo nga, may. Tinatawagan ko naman si Tito Dan. Hindi naman sumasagot. Naku, baka may nangyari na anak. Baka nasa ospital sila, baka nakalimutan yung cellphone, kakamadali. Hindi naman siguro, ma. Kilala ko si Tito Dan. Ako ang unang tatawagan nun pag may emergency. Paano kung si Dan pala yung nasa ospital? God, oo nga, no, ma. Paano na yan? Puntahan ko kaya? Itingin ko dapat ganun ang gawin mo. Umalis ka na ngayon. Okay lang ba, ma? Oo naman. Para lang makasiguro tayo. Kasi imposibleng makalimutan ni Michael yung birthday ko. Kaya paniguradong may nangyaring emergency. Pero naman sanang hindi kagandahan. Sige, ma. Aalis na ako. Babalik ako agad para tulungan ka magligpit dito. Huwag mo na alalahanin to. Andyan naman mga tita mo eh. Sige, ma. Kukunin ko lang yung wallet ko, ha? Mag-iingat ka. Tawagan mo ako kaagad, ha? Tito Dan? Tito Dan, si Olivia to! Tito Dan? Lord, sana naman wala masamang nangyari. Tito Dan! Tito? Tito, okay ka lang? Ano nangyari? May nangyari po ba sa inyo? Kanina pa ako tumatawag sa inyo eh. Bakit hindi kayo sumasagot? Si Michael nandyan ba? Hindi ko pa rin siya makontak eh. Hindi ba dapat kanina pa siya nakalapag? May balita po ba kayo? Nakausap niyo na po ba siya? Pasok ka muna. Sige po. Umupo ka muna. Gusto mo nga tubig? Juice? Hindi po tito, okay lang. Teka, may problema po ba? Bakit parang hindi maipintay yung mukha ninyo? Ano ho bang nangyayari? Si Michael po, nasaan? Nakausap niyo na po ba siya? Tito, nag-aalala na ako eh. Olivia, sandali lang ha. Ano kasi... Teka, paano ba to? Ano po bang problema, tito? Hindi pa umuwi si Michael eh. Hindi umuwi? Paano hindi umuwi? Na-cancel ulit yung flight niya? Hindi, hindi na uuwi si Michael. Ha? Teka, tito, pwede po kayang diretsuhin niyo na ako? Ano po ba talaga nangyayari? Hindi ko na po alam ang iisipin ko eh. Buong araw na akong nasa-stress, kaya... Please lang, tito. Padaliin niyo na ho tong usapan na to. Nasa Taiwan pa rin si Michael. Doon na siya mag-i-stay for good. Teka, tito. Teka lang ha. Si Michael? Si Michael hindi na uuwi. Kasi doon na siya sa Taiwan for good? Tito, joke po ba yan? Prank ba to? Kasi hindi nakakatuwa eh. Birthday po ngayon ng nanay ko, tito. Inaantay na niya si Michael. Natapos na yung party at lahat-lahat wala pa rin siya. Nakakapikon na, tito. Kaya please lang. Please lang po talaga. Tama na tong kung anumang prank na pinagagagawa ni Michael. Tito. Tito, please! Olivia, I'm really sorry ha. Hindi ko rin alam kung ano tumatakbo sa isip ng Michael eh. Pero alam ko unfair tong ginagawa niya. Kaya matatawagan ko siya. Nakiusap siya sa aking manahimik lang pero obviously imposible. Kaya teka, sandali lang ha. Hello? Michael, Opa! Michael! Olivia?
Michael, ano nangyayari ha? Asan ka? Nasa Pinas ka na ba? Bakit sabi ni Tito Dan hindi ka na daw uuwi? Ano ba nangyayari, Michael? Paki-explain naman, please. Stress na ako. Nasa Taiwan ka pa ba? Bakit hindi mo ako tinatawagan? Bakit hindi kita makontak, ha? Mag-video call nga tayo, tawagan mo ako, dali. O kaya ako tatawag sa'yo, sagutin mo, mag-usap tayo na matino, utang na loob. Michael, ano ba nangyayari, ha? Ano? Kumalma ka muna. Olivia, hindi na ako makakauwi dyan. Bakit? Dito muna ako sa Taiwan. Dito na ako. For good. Oo nga, sinabi sa akin ni Tito Dan yan, pero bakit nga? Bakit? Ano, na-promote ka ba? Nagustuhan ka ng boss mo dyan? Gano'ng katagal ka dyan? At bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit wala kang abiso? Kailan mo ko balak tawagan? Bakit sa ganitong paraan ko malalaman, ha? Olivia, tingin ko hanggang dito na lang tayo. Anong ibig mong sabihin? Ito na yung huling beses natin pag-uusap. I'm sorry. I'm sorry? Anong I'm sorry? Anong ibig mo? Hello? Hello? Michael? Hello? Binabaan niya ako, Tito Dan. Binabaan niya ako. Tawagan mo ulit, Tito Dan. Anong number? Ito, di ba? I-re-redial ko. The number you have dialed is now unattended. Please try Busy your na! call later. Teka, isa pa. The number you have dialed is now unattended. Please Tito try your call Dan! Bakit busy na? Ano? Pinatay na ba niya yung phone niya? Tito Dan! Tawagan mo siya, please. Naguguluhan na ako eh. Ano ba nangyayari, Tito Dan? Tito, please. Please, tulungan mo naman ako. Tito! Tawagan mo siya, please. Kailangan namin mag-usap dito. Tawagan mo siya. Michael! Michael, please! Tito, tawagan mo siya. I was 19 when I met and fell in love with Michael. At 25, iniwan niya ako. 6 years rin yun. 6 years rin kaming naging masaya. Hindi enough ang salita para maipaliwanag ko yung nararamdaman ko that time. I was so heartbroken. Kasi wala akong nakitang kahit anong senyales na may problema kami ni Michael. We were happy. And we had so many plans. We had big dreams na ang usapan ay sabay naming tutuparin. At ang nakakainis pa, iniwan niya ako ng walang matinong explanation. Hindi man lang ako pinag-usap in person, as in walang proper breakup. Okay lang namang hiwalayan niya ako, pero sana sinabi niya ng diretsyo. Pakiramdam ko noon para akong basura na itinapon na lang bigla. Ganun lang pala dapat ang gawin, no? If you want someone to feel worthless, useless, iwanan mo bigla nang walang sabi-sabi. Awang-awa ako sa sarili ko noon kasi nagantay talaga ako eh. Araw-araw akong nag-aabang na baka tumawag si Michael. O kaya magpakita na lang bigla sa labas ng bahay namin para sorpresahin ako. Umasa talaga ako na baka matauhan siya at balikan ako. Kasi kahit na ganun ang ginawa niya, binigyan ko siya ng sandamakmak na benefit of the doubt. Baka kasi may pinagdadaanan lang yung tao. Baka lost sandali at hinanap lang ang sarili niya. Pinili kong maging understanding kahit hindi dapat. Pinili kong magpatawad kahit wala namang humihingi ng sorry. At higit sa lahat, pinili kong maghintay ng maghintay ng maghintay. Hanggang sa umabot ako sa point na nakalimutan ko na lang na meron pala akong hinihintay o na wala pala akong hinihintay. Kaya lang ang dami ko pang kailangan i-transcribe. Olivia. Olive. Nag-take out kaya ako. Kaya pa-deliver? Kaya lang, mahal pag nagpa-deliver pa ako. Olivia! Hey! Ay, Miss Erica. Andyan pala kayo. Tinatawag nga kita eh. Naku, sorry po.
Yung kabilang tenga ko po kasi naka-earphones. Tutok dun sa video. Sorry po. Bakit po pala, ma'am? Nag-lunch ka na ba? I know 1 p.m. na pero sana hindi pa. Actually, hindi pa po, Miss Erica. Pero bakit po? May mini salo-salo tayo sa cafeteria. Tara na. Ay, oo nga po pala, birthday nyo. Naku, sorry, Miss Erica, nawala po sa isip ko. Nag-message pa naman kayo sa group chat. Ngarap kasi today. Okay lang, ano ka ba? Halika na, mamaya na yung ginagawa mo. Sige, Miss Erica, susunod ako. Lilikpit ko lang ito makakalat ko. Sige, dalian mo ha. Baka maubusan ka ng Shanghai. Alam mo naman si Mavic, tirador ng Shanghai. Nako, Miss Erica, takot nang nun sa akin. Sige, see you sa baba. Okay po. Wow, ang daming tao ah. Akala ko mga salo-salo lang. Uy! Tatagal mo pa? Nagligpit pa kasi ako ng gamit ko. At saka, Mavic, yung bag mo po iniwan mo nakatiwangwang. Inayos ko pa. Ay, talaga ba? Thanks much. O, ano bang ginagawa natin dito sa gilid? Bakit hindi pa tayo kumuha ng pagkain? Tay, may instructions, Tay. May surprise cake na darating from the jowa. So, ihanda mo na yung happy birthday voice mo. Kakanta tayo sa papasok ng cake. Ah, okay. Ayun na. Tabi, Olivia. Wow, ang ganda ng cake. Ang laki. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Erica. Happy birthday to you. Ay, pati ka kumanta. Wala daw cake yung di kumanta. Mavic, sino yun? Sino yung nagdala ng cake? Ewan, baka yan yung jowa. Ano? Boyfriend niya yun? Yung mismong lalaking yun, yung may hawak ng cake? Hindi ko nga alam bakla. Pero mukati pa. Kasi, syempre yung special person ang tagahawak ng cake. Yung lalaking yun? Special someone ni Miss Erica? Zay, ano ba yan? Paulit-ulit. Tsaka bakit ba atat-atat ka sa love life ng iba? Hindi Okay ka lang. gulat lang ako. May love life pala si Miss Erica. Kailangan mong manikuro. Excuse me. Yes? Olivia! Olivia! Hi! Wow, kumusta ka? Long time no see ah. Teka, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihing nag-work. Wow, small world ah. Pero weird, accountant ka, di ba? Paano ka napunta sa isang production house? I mean, wala namang masama pero this is amazing. Grabe, how are you? Hayop ka. Sorry? Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Nakikilala? Sabi ko, Olivia, di ba? Gago. Ano? Ako, yung babaeng ginagago mo. Olivia, wag dito. Wag ngayon. Bakit? Takot ka? Tingin mo magwawala ako? Pasak ka. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko para sa'yo. Mag-usap tayo, pero wag dito. Hey, everything okay? Parang seryoso yung mukha ninyo eh. Miss Erica? Boyfriend niyo po? No. I mean, not yet. Huwag niyo na pong balakin. Magsisisi lang kayo. I'm sorry? Wala po. Kamukha niya po kasi yung ex kong hayop eh. Kaya baka pati to hayop din. Minsan po kasi nasa hilat siya na mukha yung mga manluloko. Teka, I'm not sure kung gets kita. Char lang, Miss Erica. Huwag niyo po pansinin ang mga sinabi ko. Happy birthday po. Sarap ng food. Sige po. Oh, okay. Ma! Ma! Ma, nasan ka? Olivia, dito ako sa kwarto. Ma, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Hindi ka talaga maniniwala. Aga mo ata umuwi. Ma, alam mo ba kung anong amazing na nangyari kanina?
My God, nanginginig pa rin ako sa sobrang galit ko hanggang ngayon. Teka nga, Olivia. Pwede bang umupo ka muna? Nahihilo ako sa palakad-lakad mo eh. Man, nakita ko siya. Nakita ko yung hayop na sumihan ng buhay ko. Nakita mo ang tatay mo? Nasaan? Hindi si Papa. Wala akong paki sa kanya. Si Michael, ma. Si Michael. Andito na siya sa Pinas. At guess what? May something sila ng boss ko. Yung boss ko, ma. Si Michael? As in, Michael? Ma, meron pa ba tayong iba pang kilalang Michael? Talaga ba? Nakita mo siya? Ano nangyari? Nakita ka ba niya? Nagpakita ko sa kanya. Hinarap ko talaga siya. Naku, wag mo sabihin inaway-away mo. Eto nga, ma. Dito ako nanggigigil sa hayop na yon. E di kinalapit ko. Pagharap niya, nagulat. Tapos biglang nag-smile. Nag-smile, ma, ha? Tapos ang sabi, Olivia, hi! Wow, kumusta ka? Long time no see. Nakangiti, ma! Nakangiti yung hudas. Parang akala mo, magkumari lang kami na matagal nang hindi nagkita. Makatingin sa akin parang akala mo walang ginawang kasalanan. Enak, 4 na taon nang nakaraan yun eh. Ma, wala kaso, kesyo 4 o 5 o 10 taon na nakalipas. May kasalanan pa rin siya. Sinaktan niya pa rin ako. Sinaktan ka niya. At sa loob ng 4 na taon, hindi pa rin natin nakukuha yung paliwanag at paghingi ng tawad. Eh baka naka-move on na siya. O di mas lalong nakakagago, di ba? Ang saya-saya naman niya na naka-move on na siya. Ikaw nga hanggang ngayon iniisip ko pa rin si Papi. Ilang taon na, ma? 10 taon na nung iniwan niya tayo, di ba? Kaya humanda sa akin yung Michael na yan. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nagsusorry sa atin. Sobrang nag-init talaga yung ulo ko that time. As in, yung konting pitik na lang ay magdidilim na talaga yung paningin ko. Para akong natutulog na bulkang bigla na lamang nagalboroto. Akala ko naka-move on na ako somehow. Pero hindi pa pala. Andyan pa rin pa pala yung galit at yung sama ng loob. 4 years na ang lumipas that time since iwan ako ni Michael. And for 4 years may seem a very long time para sa iba. Pero para sa taong may sama ng loob, sa taong naghihintay ng closure, mabilis lang ang 4 years. And 4 years is not enough para maghilom yung sugat na iniwan na katulad ni Michael. Tinraidor niya ako, niloko at pinaasa. Tapos ngayon babalik-balik siya na parang akala mo wala nangyari? Nakakainsulto, hindi ba? Ilang taon ako nag-suffer nang dahil sa ginawa niya. Tapos siya nagawa pang makipagbiruan sa amin sa muli naming pagkikita. At nakakatawa, pinili niyang lumandi ng taga-production company. Thinking na hindi niya ako makikita bilang accountant ako dati. Nakakainis yung ginawan ng atraso nagdurusa pa. Samantalang yung may sala, naka-move on na. May bagong nilalandi pa. Ang galing-galing, no? Kaya naman naisip ko, this is not fair. Hindi pwedeng maging masaya si Michael ng ganun-ganun na lang. Mag-sorry muna siya sa akin at sa mama ko. Siguro naman, deserve namin yun kahit papaano. Olivia, I'm lamasan. Yoo! Ano? Zay, magtatrabaho ka pa o tutunganga ka lang sa kagandahan ni Miss Erica? Sabi mo dyan? Kanina pa kita nahuhuli tumitingin-tingin ka Miss Erica eh. Hindi, ano ka ba? O bakit ka ganyan? 1 week ka ng aning-aning ha? Parang right after ng birthday ni Miss Erica parang nagbago yung aura mo. Wait. Don't tell me may kinalaman dyan yung OMG! May kinalaman ba yung jowa ni Miss Erica? Kilala mo yun Ex mo? O type mo? Shh! Abik! Takas-takas ng boses mo, ha? So may kinalaman nga yung boylet ni Miss Erica. So ano? Kilala mo nga. Ex mo Yung totoo. Ang totoo. Olivia? Ang totoo, tawag ka ni Miss Erica. Wait lang, ha? Tuloy mo chika ha.
Yes po. Hi, kumusta ka? Busy ka ba ngayon? Sakto lang po. Sabihin mo sa akin pag pinapahirapan kayo ni Neil, ha? Hindi naman po. Actually, Olivia, kaya kita pinatawag kasi may itatanong lang ako. Or more like I just want to clear the air. Po, upo ka muna. Thank you po. Ano pong atin, Miss Erica? Alam mo ba na ilang araw ko nung pinag-iisipang kausapin ka about this? Pero ako kasi yung tipo na mahilig idaan sa mabuting usapan ng mga bagay-bagay. This is about Michael. Don't worry. Sinabi sa akin lahat ni Michael yung nangyari. Sinabi niya? Lahat? Yeah, nung birthday ko mismo. Ano po mga sinabi niya? Well, sabi niya naging kayo nung college and nag-break 4 years ago? Sinabi po ba niya kung bakit kami nag-break? Oo. Well, parang ginost ka niya? Iniwan sa ere? Sinabi ba niya bakit niya ginawa yun? Ang sabi niya, natakot daw siya. Oh my God, I'm sorry Olivia. Nakalimutan kong itanong, okay lang bang pinag-uusapan natin to? Naku, Miss Erica. Oo naman. Walang problema. Nakakatuwa nga eh. Buti pa sa inyo, nagawang magkwento ni Michael. Nagawang mag-explain. Sa akin kasi dati, munta nga lang. Babayo lang, then tapos na. Oh my God. I'm so sorry, Olivia. Hindi ko alam na... Gusto ko pa sana itanong sa inyo yung buong detalye ng mga sinabi ni Michael kaso para nakakahiya naman. Delikadesa na lang, di ba? I'm really sorry, Olivia. Ano bang pwede kong... Miss Erica, sorry po ah. Wala naman akong intensyong manira o pumapel sa inyo. Matagal na yung amin ni Michael. Wala na yon. Hindi naman kita iniisipan ng ganon. Hindi naman po sa nangingialam ako pero siguro mag-ingat na lang kayo. Huwag lang sana mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Huwag niya sanang gawin sa inyo yung ginawa niya sa akin. Kaya, alalay lang. Pag-isipan niyo mabuti ang papasukin niyo. I know. Kasi nga, sabi nila, once a cheater, always a cheater. Hindi naman nag-cheat si Michael. Yata. Pero kung nagawa niya mang iwan sa ere minsan, pwede rin niyang gawin ulit sa iba. Sir, grabe ah! Asenso na tayo ah! Dito na tayo sa coffee shop sa lobby nagme-meeting. For the longest time hanggang cafeteria lang tayo. Nakakaamoy ako ng bagong project, sir ah! Syempre, paminsan-minsan, dapat maiba naman yung environment natin. Excuse me. Pakitabi ng mga cellphones. Ito ng order natin. Wow, Mavic, yung pinakamalaki talaga yung in-order mo ah. Aba, syempre. Minsan lang manlibre ng siya ng kape si Sir Neil. Take advantage ko na, oh. Oh, sa'yo, ang napakalungkot mong siya. Eto sa'yo, Sir Neil. And of course, umorder din ako ng cake. Anyway, umpisahan na natin ang meeting. So, nakausap ko si... Olivia? Hey, ikaw nga. Michael, anong ginagawa mo dito? Oh, hinihintay ko si Erica. Ah, okay. Hi, Neil, tama? Yes, it's Neil. Here to join us habang hinihintay mo si Erica? Sure. Wag na, sir. Ay, Why not? Olivia ha, attitude. Kilala mo ba si Michael? Actually, Neil, we know each other. Oh, really? Mag-ex kami actually. oh, we. Yeah, matagal na. 4 years ago, bata pa kami nun eh. Immature, hindi pa alam ang ginagawa sa buhay. Bata pa. Immature. Oh, parang hindi sang-ayon si Olivia. So bakit kayo nag-break? Mavic, Ay, sensitive. Ayaw pag-usapan. andito kasi tayo para mag-meeting. Trabaho muna, di ba? Well, hindi naman tayo nagmamadali. We have time. Sir! Ano ka ba, Olivia? Matagal na yung atin. Wala namang kaso sa akin ni kwento eh. Ano? Truth is, kasalanan ko. Iniwan ko siya at nagpunta ako ng abroad para mag-work.
Hindi ko nasabi agad sa kanya eh. Hindi ko na-handle maayos yung breakup namin. So, yeah, kasalanan ko talaga. Yun? Oh, so may pahabol. Girl, chika mo yan. Bakit hindi mo sabihin na iniwan mo ko sa ere? Umalis ka papuntang Taiwan, sabi mo 3 months ka lang, tapos sabay wala ka na palang balak umuwi. Nangako ka na darating ka sa birthday ng nanay ko, pero hindi ka dumating. Sir Neil, alam mo bang love na love siya ng nanay ko? Parang anak na yung turing sa kanya ng nanay ko, kaya nung iniwan niya ako, hindi lang ako yung nasaktan. Pati nanay ko umiyak. Tapos wala man lang matinong sorry, wala man lang explanation, nangyari. Parang tanga, di ba? Olivia, parang too much information naman yata yung ginagawa mo. O bakit? Akala ko ba walang kaso sa'yo, ikwento sa iba? Buti pa nga sa iba, willing kang mag-explain sa akin. Eh, ikaw rin naman eh. Buti pa sa iba, willing ka magsiwalat ng nararamdaman mo. Bakit hindi mo magawa sa akin yun? O ako talaga lalapit? Kesa naman sinisiraan mo ako sa ibang tao. Ako? Sisiraan ka? Kailan? May pasabi-sabi ka pa kay Erica na mag-ingat sa akin. O bakit? Mali ba ako? Dapat lang naman na malaman niya yung ugali mo. Bitter ka rin no? Hindi ako bitter. Galit ako sa'yo. Allergic ako sa'yo. At napakabait ni Miss Erica, kaya ayokong gawin mo sa kanya yung ginawa mo sa akin. Hindi mo na kailangan sabihin yun dahil hindi ko magagawa kay Erica yun. Oh, talaga? Yung atin lang. Iba tong kay Erica. She's not you. Magkaiba kayo. Nasa ibang panahon na tayo. 2018 na pero parang naiwan pa rin yung utak mo sa 2014. So stop acting like a bitter ex-girlfriend at tigil-tigilan mo ng pagsasalita ng kung ano-ano kay Erica. Alam ko nagkamali ako sa'yo noon. Pero noon yun. Hindi ko na ulit gagawin yun. Erica is special. Gusto ko mag-workout kung ano yung meron sa amin. Kaya please, huwag kang makialam. You're in my past. Erica is my present. Excuse lang po, Sir Neil. Hey, nakalimutan po ako sa taas. Yung charger ng laptop ko. Onti na lang battery ko Baka mamatay habang nagmi-meeting tayo. Sige, go lang. Take your time. Okay po. Hindi ko akalaing papatulan ako ng ganun ni Michael. Alam ko, sinadya niyang ipahiya ako sa harap ng mga katrabaho ko. Mga katrabaho kong walang pamalay-malay sa mga nangyari sa amin. Ginawa niya yun para makaganti sa paninira ko sa kanya. At sa totoo lang, bukod sa galit, nakaramdam din ako ng gulat. Kasi parang hindi ko kilala yung Michael na mahiya sa akin. Never niya pang ginawa yun kahit kanino. Hindi siya mayabang na tao. Hindi siya mapagmalaki. At higit sa lahat, hindi siya pumapatol sa kahit sinong may apraso sa kanya. Well, mukhang nagbago na siya. And a part of me ang nasaktan. Kasi parang ipinamukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong tablahin, alang-alang kay Erica. Hindi naman ako nagselos pero parang nakakapangliit lang. Parang gustong sabihin sa akin ni Michael na Erica deserves to be treated better. Better than he ever treated me. Yun naman pala Edi ko, kung yun ang trip niya, bahala siya. Wala akong paki sa totoo lang. Ang akin lang naman i-acknowledge sana niya yung pagkakamali niya noon. Huwag siyang umasta na akala mo wala nangyari. Magpaliwanag siya at humingi ng sorry. Kahit hindi na sa akin, kahit sa nanay ko na lang. Kasi tinrato ni Mama na parang tunay niyang anak si Michael. So anong nangyari? Nasaktan na nga yung anak niya, iniwan pa siya ng tinuturing niyang pangalawang anak. Kaya alam mo yun, simple lang naman ang gusto kong mangyari. Humarap siya sa amin at makipag-usap. Bilang respeto na lang sana. Respeto sa mga babaeng iniwan niya. After nung nangyaring pamamahiya ni Michael sa akin sa coffee shop, ay nagantay ako na baka sakaling humingi siya ng paumanhin. Nagbaka sakali akong ma-realize niyang hindi maganda yung ginawa niya sa akin. But as usual, walang sorry na dumating. Nawala na yata sa bokabularyo ni Michael ang salitang
sorry. Minsan tuloy naiisip ko na ako ba ang mali? Masyado ba akong hayok sa salitang sorry? Ako na ba dapat ang mag-adjust? Abnormal bang hindi pa ako nakamove on kahit 4 na taon na ang lumipas simula nang iniwan ako ni Michael? Gusto ko lang sanang klaruhin nakamove on na ako sa feelings ko para sa kanya. Pero yung hindi pa ako nakamove on, doon sa sama ng loob ko. Parang may bagahe sa puso ko na ayaw magpababa. Gustong gusto ng sumaya o gustong gusto ko ng sumaya sa totoo lang. Pero ang hirap, lalo na't marami ang mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Ma, dito na ako, ma. Kain na tayo, gutom na ako. O nak, sakto ang dating mo, kakatapos ko lang magluto. Ano to? Hi. Ginagawa mo rito? Nak, huwag ka magalit ha. Ako ang nag-invite sa kanya dito. Bakit? Wala naman. Gusto ko lang siyang makita ulit. Ma, alam mo namang galit ako dyan, di ba? Kala ko galit ka rin. Raiduran, ma. Olivia naman. Olivia, nagpunta ako rito hindi lang dahil kay tita. Gusto rin kasi kitang makausap eh. O, anong pag-uusapan natin? Lapag mo na lahat para hindi ka na magtagal dito. Bilib din naman ako sa tapang mo no? Parang wala nangyari. Parang eme lang lahat sa'yo. Ewan ko ano nangyari dyan sa kokote mo. Nag-Taiwan ka lang, naging hangin na laman ng utak mo. Olivia! O bakit? Pwede kayang kumain muna tayo ng maayos? Yung payapa? Bisita ko si Michael, kaya sana wag mo munang pairalin yung init ng ulo mo. Maghugas ka na ng kamay at kumain muna tayo. Fine. Ibig mong sabihin, wala ka pa palang 1 taon dito sa Pinas? Opo. Bakit ka nga pala napauwi? Sabi mo maganda naman yung trabaho mo sa Taiwan. Marami pong dahilan, tita. Si Papa medyo hindi na maganda yung pakiramdam tapos... Ma, hanggang ano oras ba kayo magkukumustahan? 1 oras mahigit na kayo nagkukwentuhan dyan Uhugas na ako ng plato at lahat-lahat. Tsaka bakit parang ang kampante yung dalawa? Ako lang ba inawiwirdohan sa nangyayari? Kasi honestly, ayoko nandito sa pamamahay natin si Michael, ma. At ikaw naman, Michael, hindi ka ba nahihiya? Pupunta-punta ka dito para makipag-chami-chami sa nanay ko? Kapala. Michael, sa tingin ko, oras na pa mag-usap kayo ni Olivia. Tingin ko nga rin po. Maraming salamat po pala, tita. Babawi po ako. Oy, anong babawi? Pinagsasabi mo dyan? Olivia, doon lang ako sa kwarto, ha? Sige, ma. O ano na? Pinakain ka na ng nanay ko't lahat-lahat. Anong gagawin mo ngayon? Olivia, pwede kayang umupo ka muna dito? Ibaba mo muna yung galit mo. Tsaka buksan mo yung isip mo. Kasi nagpunta talaga ako dito para makipag-usap sa'yo tungkol sa mga nangyari. Alam ko, matagal ka na naghihintay ng paliwanag. Di naman. Mga 4 years lang. Pwede kaya tayo mag-usap ng hindi ka na memiloso po? Fine. Pasensya na ha. Pag nakikita kasi kita, umiinit talaga yung dugo ko. Alam ko. Olivia, I'm sorry. I'm really sorry. Nung in-offer sa akin yung trabaho sa Taiwan, hindi talaga siya pang 1 buwan lang. Wait, so full-time talaga siya? Parang ganun. Sabi ng boss ko, subukan ko daw muna. Baka daw magustuhan ko. At nagustuhan mo nga. Oo, nagustuhan ko yung trabaho, yung sweldo. Nagustuhan ko yung pamumuhay doon. Nagustuhan ko lahat. Nag-enjoy talaga ako. Ang saya-saya ko talaga. O ano nangyari? Natakot kasi ako eh. Natakot saan? Natakot akong aminin sa'yo na ang saya-saya ko doon. Natakot akong sabihin sa'yo ayoko nang umuwi. Na doon na lang ako. Nakita ko kasi yung future ko doon. Natakot na ako magpaliwanag at i-justify ko bakit ayoko nang umuwi. Sure akong katakot-takot na stress ang aabuti natin. Ang gusto ko lang naman subukan ng isang opportunity para sa sarili ko. Kilala kita
Alam ko pipigilan mo ko. Alam ko magmamakaawa kang umuwi ako, alam mo yun? O kaya baka pilitin mo sumama sa akin at manirahan doon. At ayaw mong sumama ako. Hindi ko kasi mapaliwanag eh. Yung saya ba na naramdaman mo doon? Malayo sa saya na naramdaman mo kapag kasama ako dito? In short, hindi mo nakita yung future mo na kasama ko. Hindi naman sa ganun, pero alam ko kasi nakukunin mo sa akin yung saya na yun eh. Alam kong pipigilan mo ako. Ah, talaga? Paano mo nasabi? Hindi mo nga sinubukang sabihin sa akin. Kasi alam kong mahal mo ko. Alam ko na hindi mo kaya pag wala ako sa tabi mo. At hindi mo pwedeng i-deny yun, Olivia. Alam mong yun ang totoo. Oo. Tama ka naman. Totoo nga yun. Totoo nga hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. Kasi Michael, simula nang iwan kami ng tatay ko. Ikaw yung kauna-unahang lalaking pinagkatiwalaan namin ng mama ko. Ikaw lang ang pinapasok namin sa buhay namin. Tinuring ka na ni mama na parang anak niya. Bakit ha? Napagod ka ba? Napagod ka ba kakaalaga, kakabantay sa amin? Masyado ba kami naging pabigat sa'yo? Masyado ba akong umasa o sumandal sa'yo? Hindi mo na ba kinaya? Umayaw ka na? Oo, hindi ko kinaya yung responsibilidad. Ang dami ko pang gustong subukan o gawin pero Pero nahihila ka namin pababa ganon. Olivia, kung ikaw nasa katayuan ko bilang lalaki, may intindihan mo. Para kasing nakaset na sa atin ang lahat eh. Cargo ko kayo ng mama mo. Ano ba pinagsasabi mo, Michael? Anong cargo? Paanong cargo? Hindi mo naman sagot mga gastusin namin sa bahay ah. Hindi naman kami humihingi sa'yo ng kahit ano. Financially hindi, pero sa ibang bagay. Anong bagay nga? Olivia, hindi ko kaya mag-alapabre de pamilya sa inyo. Hindi ako ang tatay mo. Hindi ako katulad ng tatay mo. Well, guess what? Nung iniwan mo kami, wala ka ring pinagkaiba sa tatay ko. Alam mo ano mas magandang gawin? Lumayas ka na at huwag ka na magpapakita sa amin kasi hindi ko matatanggap yung paliwanag mo. Akala ko nagpunta ka dito para mag-sorry pero bakit parang kasalanan pa namin kaya nagawa mo? Pinapaliwanag ko nga sa'yo bakit ko nagawang umalis. At wala ka ng ibang dapat pang sabihin kundi, Olivia, iniwan kita kasi ayoko na. Hindi ko kaya ang responsibilidad kasi isa akong duwag at makasarili. Nagawa mong umalis kasi yun ang gusto mo. Yun ang pinili mo. Kaya wag mo kaming sisihin kasi ikaw ang nagdesisyon, hindi kami. Kaya lumayas ka na. Wala rin palang kwenta yung paghihintay ko ng 4 na taon dahil basura lang pala yung idadahilan mo. Kaya alis na! Alis! Sa pagkakaunawa ko sa dramatic na explanation ni Michael, ay nakakita siya ng ibang mas masayang opsyon ng buhay. At hindi niya sinabi sa akin yun kasi natakot siyang tanggalin ko bigla yung saya na nararamdaman niya. Kaya kumbaga, prevention is better than cure. Napagdesisyon na niyang biglain na lamang ako para hindi na ako makapalag pa o makakontra pa. O sige, tatanggapin ko yung part na yun. Pero parang hindi ko naman yata matanggap yung isa pa niyang alibay. Na kesyo, hindi daw niya kinaya yung pressure ng pagiging dependent namin ng nanay ko sa kanya. Hindi man daw financially, pero emotionally and mentally. Excuse me lang, winelcome namin siya sa bahay ni Mama. Pinuring na kapamilya, pinagkatiwalaan at lahat-lahat na. Malay ko bang yung paghingi namin ng pabor o tulong every now and then mamasamain na niya. Baka nakakalimutan niya pinutulungan ko rin siya sa lahat ng bagay. Inaalagaan ko rin ang tatay at iba pa mga kapamilya niya. Kaya ang kapal ng mukha ni Michael na sabihing naging pabigat kami ng nanay ko sa buhay niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, inisip ko na lang na wala na. Yun na siguro ang pinakamatinong sorry na makukuha ko mula kay Michael. Mas okay na siguro yun kesa sa wala. At least, nagawa ko siyang sigaw-sigawan. Isang bagay na ilang taon ko nang pinangarap gawin kay Michael. Wallet, cellphone. Susi. Hey! Olivia, breakfast tayo? Kayo na lang ma. Sa office na lang ako. Anak, ilang araw ka bang magiging ganyan? Alam kong masama ang loob mo sa ginawa ko, pero hindi ka pwedeng ganyan umasta sa akin, ha?
Olivia, nanay mo ko. Kausapin mo ako ng maayos. Umupo ka dito at sabayan mo akong mag-almusal. Fine. Mauuna na akong magsalita. Pasensya ka na. Nagawa ko lang naman yon dahil gusto kong matapos na yung dinadala mong sama ng loob. Yang galit mo. Gusto ko nang malaman natin kung ano ang totoong nangyari. Hindi ko naman inaasahang mag-aaway kayo. Akala ko madadaan lang sa mabuting usapan ng lahat. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, Ma? Lumalabas na kasalanan pa pala natin kaya napilitan siyang mawala na parang pula. Hindi naman siya nagpunta para humingi ng sorry. Nagpunta siya para palusutan yung ginawa niya. Ang intensyon ko lang naman, anak. Magkaroon na kayo ng closure. Para wala na yung mga bagahing dinadala mo. Para maka-move on ka na at nang magawa mo na ulit magtiwala sa iba. Ako ang nasasaktan para sa iyo, anak eh. Okay na, Ma. Narinig ko naman na yung mga dapat kong marinig sa kanya eh. Hindi ko lang matanggap. Pero okay na. Nakuha ko na yung closure na sinasabi ninyo. Talaga ba? Parang hindi naman. Pinalayas mo yung tao eh. Deserve niya yun, Ma. Meron bang closure na natatapos sa sigawan? Oo naman. Closure with a bang. Ibig sabihin lang nun, Ma, hindi na talaga pwedeng mag-cruise sa mga landas namin. Tsaka, Ma, pwedeng favor? O ano yon? Huwag niyo siyang kakausapin ulit. Last na yun, Nagmumukha kayong trying hard eh. Baka isipin pa niya gusto mong manumbalik yung dati. Naku, baka mag-feeling yun. Kung gusto niyo akong mag-let go na at mag-move on, dapat kayo rin. Alam ko, tinuring niyo siyang anak, pero hindi mo siya anak, Ma. Ako yung anak niyo. At sinaktan niya ako. Kaya kung ano mang awa meron dyan sa inyo, sa akin mo ibigay, wag sa kanya. Anak naman. Siyempre, ikaw ang priority ko. Ginawa ko yon para sa'yo, hindi para sa kanya. Ano bang iniisip mo, ha? Nililinaw ko lang. Pero anak, ang inaasahan ko sanang resulta, pagpapatawad. Mapapanatag lang ako kapag nalaman kong napatawad mo na siya. Paano ako magpapatawad kung hindi naman sincere yung pagsusorry? Kahit hindi humingi ng sorry yung tao, dapat ikaw mismo matuto kang Ma. Hindi ako sing bait nyo. Siguro pag dumating na ako sa edad nyo, baka maisip ko na yan. Pero now, nanamnamin ko muna tong galit ko. Nakaka-inspire kaya pag may galit ka sa isang tao. Nakaka-inspire to be better and to find someone better. Olive, di ba tayo uuwi? Sige lang, una ka na. Tapos ka na ba? Nagre-render naman na tong video presentation. Feeling ko carry na to. Bukas ko na-check. O sige, uwi ka na. Sure ka? Bukas mo na kaya tapusin yung sayo. Di pwede, ano ka ba? Okay, fine. Una na ako. May bisita, Zay. May bisita. Sino? Hello po. Hi, Mavic, no? Tama? Yes po. Bakit pinupopo mo yan? Kaedad lang natin yan. Ay, talaga ba? Ginagawa mo dito. Wala na si Miss Erica, umuwi na. Bakit dito sila magkita ulit, Zay? Magkikita ba kayo ni Miss Erica dito? Hindi. O, ano yung ginagawa mo dito? Ikaw yung sadya ko actually. Ay, oh my God. Bakit na naman? Pwede ba tayo mag-usap somewhere? Ay, huwag na. Hassle ka eh. Magsalita ka na, dalian mo at marami pa akong gagawin. Naku, Zay. Sige, uwi na ako. Mavic, dyan ka lang. Antayin mo na ako. Halos siya. Olivia, baka pwedeng tayong dalawa lang. Hindi. Dito lang si Mavic. Mahirap na, baka may makakita sa atin at kung ano pang ichismis kay Miss Erica. Alam naman ni Erica na kakausapin kita eh. Oh, alam naman pala, Zay. Out mo na ako. Hindi, dyan ka lang. Sabay na tayo uuwi. Pero, Kung hindi mo kaya magsalita na nandito si Mavic, sorry ka na lang. Hindi mo ako masasolo basta-basta. huy, Olivia naman. Fine. Okay lang, Mavic. Ito, upo ka. Bale, Olivia,
Baka pwedeng sa kabilang cubicle lang ako. Ayan, dito lang oh. Para di naman masyadong awkward. Okay. O go, magsalita ka na habang nag-aayos ako ng files dito. Pangatlong beses ko nang mag-a-attempt na mag-sorry. Sana this time successful na. Olivia, I'm really sorry. Wala nang ibang rason. I'm really sorry. Sorry sa pag-iwan ko sa inyo ni tita nang walang pasabi. Ako yung mali, ako yung naging selfish. Ako yung naduwag, ako lahat. Kasalanan ko lahat. Kaya I'm really, really sorry. Really sorry, okay? Sana mapatawad mo na ako. Tatanggapin ko lahat ng parusa o ganti na gusto mong gawin. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko yung nagawa ko. Etong tanong, Michael. Kailan mo na-realize na mali ka? Siyempre noon pa. Yung hindi ko palang pag-uwi, alam ko nang sobrang mali yung gagawin ko. Eh bakit hindi ka agad humingi ng tawad? Alam mo bang ang tagal ko nag-antay? Nag-abang ng tawag mo? Noong una pa nga nangarap pa akong makipagbalikan ka eh. Pero nung huli naisip ko kahit paliwanag lang, kahit simpleng paliwanag lang. Pero bakit ang tagal? Bakit ngayon mo lang nagawang harapin ako? Dahil nakita kita? Dahil boss ko yung girlfriend mo? Hindi ko pa girlfriend si Erica. Wala akong pake. Sagutin mo yung tanong ko. Takot lang ako, Olivia. Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaction mo pag nakita mo ako. Takot lang talaga ako. Yun ang totoo. Kaya nga sinusubukan ko pang takasan, di ba? Baka sakaling hindi ka nagalit kasi it's been 4 years pero... Feeling mo applicable sa akin yung time heals all wounds? Michael, pwede lang yun sa mga nakakuha na ng sorry. Dun sa mga nabigyan na ng explanation. Kaya nga nandito ako ngayon. Para kahit papaano maumpisahan mo na yung pagpapatawad mo sa akin. Kasi bukod sa akin, mas ikaw yung nahihirapan, Olivia. Sinabi sa akin ni tita ang lahat ng pinagdadaanan mo and I'm really sorry. It hurts me to know na I did that to you. Kaya please, Olivia, tapusin na natin lahat ngayon. I'm really sorry. Okay. Okay na. Narinig ko na yung mga dapat kong marinig. Pwede ka nang umalis. Olivia, Michael, hindi mo naman siguro ina-expect na after na explanation mo, boom, happy na ulit ako. Give me time. Darating din yung forgiveness na inaantay mo. Ginawa mo na yung part mo. Now let me do mine. sige. Alis na ako. Oh my God, grabe. Hindi ako humingi sa kabilang cubicle. Olivia? Uy. Okay lang ako. Okay lang ako. Oh, ito tissue oh. Thank you. Sige lang, go. Cry ka lang. Wala naman ang tao dito sa office. Ako lang, tsaka yung mga butike makakarinig sa'yo. Go. Thank you. Iyon na siguro ang pinakamaluwag at pinakamasarap kong pag-iyak. Yung masakit pero masarap kasi para kang nabunutan ng pinik sa dibdib. Parang gumaan talaga yung pakiramdam mo. Parang nabawasan yung bagahe mo sa buhay na binibitbit mo ng ilang taon na. O diba? Ganun lang naman kasimple yung hinihingi ko mula kay Michael. Isang matinong explanation. Sincere na paghingi ng sorry. Kaya nga hindi ko magets bakit ba may mga taong hirap na humingi ng tawad. Wala namang kami na-expect na yung granding presentation pa. Kailangan lang naming makuha yung nawawalang peraso ng puzzle. Gusto lang naming makitang aware yung may atraso sa amin na nakagawa sila ng hindi maganda. Yun lang. After ng pag-uusap namin ni Michael, ay madali kong naramdaman ang pagpapatawad. Nakakatawa lang na nakailang attempt pa si Michael bago niya napuhang mag-sorry ng matino. But it's okay. At least, nakuha ko na rin yung kailangan ko. Now I can finally set myself free and move on from the painful memories of Michael.
Ma, aalis na ako Lock mo pinto. Ingat anak! Ako sana may maabutan pa akong UV. Olivia! Olivia! Michael? Tara, hatid na kita. Ha? Bakit? Bakit hindi? Kanina pa kita hinihintay lumabas actually. Gusto sana kitang ihatid. Bakit mo nga ako ihahatid? Para makarating ka sa office. Michael, ang point ko ay bakit mo to ginagawa? Para bumawi? Hindi naman na kailangan. Nakikipagkaibigan ka ba ulit? Oo sana. Pwede mo naman umpisahan sa chat. Hindi mo naman kailangang sunduin pa ako dito o ihatid. Isa pa, hindi ba parang mali? Mali? Si Miss Erica. Anong Huwag mo sabihing nakalimutan mo yung detaling yun. Kung ano man yung meron sa amin ni Erica, wala na. Oh my God. Pero hindi mo kasalanan. Talagang hindi, no? Wala naman ako ginawang masama eh. I mean, hindi ikaw ang dahilan. No, wait. I mean, ikaw ang dahilan pero hindi ikaw ang dahilan. Teka, ano ko ba i-explain? Teka, wag mo nang i-explain, okay? Ang point is, somehow naging istorbo ako sa inyo. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko si Miss Erica. Olivia, hindi. Wag. Hindi mo kailangan gawin yan. Oo, ikaw yung dahilan kung bakit naudot yun sa amin, pero sa amin dalawa ni Erica yun. Issue namin yun. Kami lang ang magkakaintindihan doon. Kaya wala kang dapat gawin, okay? Okay na kami ni Erica. Napag-usapan na namin lahat. Labas ka na doon. Ang galing sabihin. Kaso Michael, nasa isang lugar lang kami nagtatrabaho. Alam mo ba kung gaano ka-awkward yun? Kung okay na kayong dalawa, edi good for you. Pero hindi ibig sabihin nun okay sa akin. So please, huwag kang gumawa ng mga ganito. Nakaka-pressure eh. Sige, una na ako. Olivia! Olivia! Oh, Katukin mo na sa office yan si Miss Erica. Wala naman atang meeting ngayon eh. Kesa sa ganyan, no, distracted ka. Pati ako nadidistract sa'yo. sorry. Go na, lakad na doon. Para matapos na. Para makapagtrabaho na tayo na maayos. Ha? Okay, balik ako ha. Sige. Okay. Miss Erica? Oh, yes, Olivia. Pwede po pumasok? Oo naman, ano ka ba? Lika, pasok. Miss Erica, gusto ko po sana kayo makausap. Gaya nung sinabi niyo sa akin last time, yung clear the air, ganon. Miss Erica, didiretsuhin ko na po kayo ha. Okay lang po. Mas gusto ko yon. Go. I'm sorry. Sorry po kung sumabit ako sa picture niyong dalawa ni Michael. Alam ko naman pong hindi na kayo ipagpapalit para sa akin. Wala naman na pong ganong drama. Pero baka kasi nakagulo ako sa inyo eh. Baka nagka-trust issues kayo. Kaya ngayon pa lang, Miss Erica, sinisiguro ko po sa inyo, hindi ko po intensyong manggulo. Wala pong kahit ano sa amin ni Michael. As in wala. Maliban doon sa issue namin na matagal na, wala na po akong ibang masabi kay Michael. Mabait naman po siya, so... Miss Erica? Sorry, Olivia. Hindi kita tinatawanan. Ganito lang ako kapag natutuwa. And natutuwa ako sa'yo. Po? I mean, I really appreciate na lumapit ka para makipag-usap. Thank you for being sensitive to my feelings. I really, really appreciate it. Pero, you have nothing to worry about. Hindi nag-work yung sa amin ni Michael simply because it was not the right time yet. Alam ko, marami pa siyang kailangang ayusin sa sarili niya. Hindi lang yun tungkol sa'yo. Kaya ayun, I let him go. You let him go? Olivia, I know special ka kay Michael. Ako rin. Alam ko rin na marami pang issues sa sarili niya na kailangan niyang harapin. Olivia,
Personally, ayoko ng ganun. Po? Mas matanda ako sa inyo ni Michael. Michael is sweet, he's a gentleman, he's a good potential boyfriend material, pero ayoko ng maraming baggage. For me, gusto ko maayos na yung tao, hindi yung aayusin ko pa siya. Wala na akong time sa ganun. I hope naiintindihan mo yung ibig kong sabihin. Medyo po. So wag kang mag-alala, it's not you. You're not the reason. Hindi lang talaga kami swak ni Michael. Oh. Okay po. So, I hope that clears the air. Ay, opo. Opo. Pero sorry pa rin po talaga just in case, Miss Erica. Well, I hope maging maayos kayo ni Michael. Medyo foul talaga yung ginawa niya, ha? Pero sana ikaw maging maayos ka na. I know the feeling na may dalang galit sa ibang tao for a very long time. At hindi siya masaya. Oo nga po eh. Anyway, tama na ang usapang love life. Basta okay tayong dalawa, ha? Thank you po, Miss Erica. Salamat na lang talaga ako at mabait kayo. Maganda na, mabait pa. Olivia, sino pa ba ang kaya at willing umintindi sa babae? Siyempre, kapwa babae rin. Dalawang taon na ang lumipas simula nung huling bahagi ng kwento ko. Lahat yun ay nangyari bago magkaroon ng pandemic. Sinubukan ni Michael na ibalik yung dating kami. Na-realize niya raw kasi na ako pa rin. Kaya sana, ako na lang daw ulit. Pero syempre, nag-thanks but no thanks ako sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, wala na ang lahat ng nararamdaman ko para kay Michael. Sa sobrang pasakit at stress na idinulot niya, malabong bumalik ulit yung pagmamahal ko para sa kanya. Tinanggap naman ni Michael yung rejection ko. Pero sana daw, ay mabigay ko kahit simpleng pakikipagkaibigan na lang. Hindi siguro napapansin ng ibang tao pero the word sorry is such a simple word, pero ang laki-laki ng pwedeng maging epekto sa buhay mo. Gaya ng sitwasyon namin ni na Michael. After niyang mag-sorry, parang nawala yung pader sa pagitan naming dalawa. Kung naging mortal na magkaaway kami noon, ngayon nagagawa na naming mag-usap na parang normal na magkaibigan. Naniniwala tuloy akong nakakagamot ang salitang sorry kapag ginamit ng totoo, lalo na kapag mula sa puso. Pwede itong makagamot ng sugatang pagkatao o nalugmok na kaluluwa.